Pero lahat ng ito ay kasali siya sa tinatawag na temporary ah, na mga bagay o kaya existence na meron ang sangkatauhan, ang sanglibutan na meron tayo. So nauuga yung temporary. Siguro para, or hindi lamang siguro, ang katotohanan ay para sabihin sa atin na hindi natin pwedeng i-focus yung ating mga sarili o kaya naman gawing as life's objective yung mga temporary na mga bagay. So, meron ba aside from the temporary na pwede nating panghawakan o pwede ba nating ipalit yung temporary to something na hindi na siya temporary? Of course, yes. 'Di ba? Kasi merong eternal, merong eternity. Okay, yan yung ano, yan yung kanyang ipapahiwatig sa atin kung sakali. Kasi the destruction of the temporary, yung ano, yung pagkasira ng ano ng pansamantala ay pwede tayong ano, pwede nating kakitaan ng kawalan na ng assurance, 'di ba? Kawalan na ng certainty. O kaya naman pagiging helpless, hopeless na kasi kung yun lang yung meron tayo. Pero as believers in the Lord, 'di ba? Hindi lang naman yun yung meron tayo, hindi lang naman yun yung pinangahawakan natin. Okay, meron pa tayong mas higit, mas grande, 'di ba? Mayroong mas mahalaga na pinangahawakan natin. At yung pinangahawakan natin ay yung eternity. Ang ating security is not on the temporary things na meron tayo. Diba? That's why hindi lamang yun yung ating refuge, ang ating certainty, ang ating protection, kundi yung eternity na pinangako sa atin ng Panginoon. Alam natin na everything ay pwedeng mabago, pwedeng masira, pwedeng manakaw, pwedeng mawala sa atin dito sa panig ng temporary. Pero may naghihintay sa atin. Meron tayong hawak-hawak na pwede tayong maging mas tiyak, 'di ba, kaysa temporary, at yun ay yung eternal, yung eternity, 'di ba? So, at ito ay tiyak, 'di ba? Kasi ito ay pangako ng Panginoon. Ito ay tiyak kasi ito ay ah, kanyang katotohanan, 'di ba? Hindi lamang pangako, katotohanan niya 'to eh. Siya ito, 'di ba, yung walang hanggan. Hindi lamang salita niya yung bumaback up ng eternity, kundi siya yung eternity. 'Di ba? Siya yung pinanggalingan nito, or siya yung dahilan kung bakit merong eternity, kasi siya yung eternity. At siya yung backup ng eternity, yung God mismo, yung kanyang pagka-Diyos, 'di ba, yung kanyang presensya. At therefore pwede tayong humawak, pwede tayong magkaroon ng assurance at certainty, 'di ba, ah, sa layunin ng Panginoon ng eternity na meron tayo bilang hindi lamang layunin ng buhay natin, kundi siyang meaning ng buhay na meron tayo. So, dahil merong eternity na ito, kaya may pag-asa, kaya merong tulong, kaya merong life after the collapse, o kaya life after death or destruction, di ba? Meron. So, kung dumating man o hindi, okay, yung the big one na sinasabi, na ito yung nagbibigay ng pangamba sa maraming mga tao ngayon diyan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa pwedeng daluyan nitong malaking tinatawag nilang earthquake na 'to. Ah, Meron pa rin tayong pwedeng asahan na mabuti. Meron pa rin tayong pwedeng panghawakan na na pag-asa ng buhay kung sakali. Dahil bakit? Kasi yung God na eternal ay sumasa atin, 'di ba? Nasa panig natin siya. Tayo ay nasa panig niya. At ang pangako niya ay hindi siya magpapabaya. Ang pangako niya ay hindi siya mangiiwan. Ang pangako niya, siya ay ating tagapagligtas. Okay, so um, hindi ko sinasabi na mabuti na merong mawalan, masiraan, mawasakan, o kaya naman mamatayan. Hindi. Palaging hindi mabuti lahat yung mga bagay-bagay na ito. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan natin is, meron bang life after the crisis? Yes, there is life after the crisis. Kasi merong salvation of God. Kasi merong God na Savior. Kasi meron siyang pangako ng eternity as contrary doon, or in contrast sa temporary na pwedeng mawala sa atin. At yung isang
mahalaga na kung sakaling ipinapahiwatig ng mga crisis na katulad ng earthquake ay ah, katulad ng kanyang mensahe sa kanyang second coming, di ba, na magkakaroon ng mga earthquakes, magkakaroon ng sa iba't ibang mga lugar, di ba? Sinasabi niya yun sa kanyang mensahe, bilang sign ng end times, okay, ng kanyang prophecy sa end times. At siyempre mangyayari yun. Ah, Hindi dahil gusto natin na mangyari yung pagkasira at kamatayan, kundi yun yung nakita ng Panginoon. At yun yung sinasabi niya sa atin na mangyayari in the last days. In diverse places, di ba, magkakaroon ng mga earthquakes. Um, Sinasabi ng iba, at maring iniisip din natin dati na um, mas dumadalas at mas lumalakas yung mga earthquakes. Okay, kaya lang sa data talaga, sa datos na meron talaga ng mga sumusukat, ng mga bumibilang ng mga earthquakes na ito, ay parang hindi siya kasing dalas. Hindi naman siya yung mas madalas o kaya malalakas yung mga earthquakes. Siguro lang sabi nila dahil sa panahon natin ngayon, dahil sa technology na meron tayo, sa internet, mabilis yung communication. Kaya kapag mayroong earthquakes, ay ano na, in real time, pwede na siyang inilalive, pwede nang nasasabi ka agad na i-convey, di ba? Yung pagko-communicate ng mga nangyayari saan man sa buong mundo ay posible ngayon in real time. Ibig sabihin, mas mabilis na pwede nang ibalita. Kaya nababalitaan na kagad. Dati, like 20 years ago, o kaya 30 years ago, 50 years ago, wala tayong ganito na uri ng communication. Wala din tayong uri ng technology na nami-measure yung mga earthquakes, di ba? Kung sakali nami-measure na natin ngayon. Pero mayroon na dati. Kahit naman hindi siya nami-measure, meron na, malalakas. Di ba? Actually, ang sinasabi ng pinakamalakas ay yung nangyari sa Chile noong 1960s. Di ba, na earthquake? 9 something, di ba, yung kanyang magnitude. At um, pwede daw ba ulit yun? Yun yung sinasabi na palagi naman nilang sinasabi yun kung sakali. So meron bang yung iba pa sinasabi na baka mabiyak na yung mundo, 'di ba? Kung sakali, yun yung ah, pinaka pinakamalala na pwedeng mangyari sa earthquake. Pero papayagan ba ni God yun? 'Di ba kasi kanyang ninais na tumira yung tao dito sa lupa. Ever since Adam and Eve. 'Di ba? Ito na yung tirahan ng tao dito sa lupa. Siguro kung papayagan niya tayong pumunta sa kanyang langit, eventually, 'di ba? Pero tayo ay napipicture, 'di ba, sa New Testament na sa dulo sa Revelation, natitira pa rin yung tao dito sa lupa. At ang God yung titira dito kasama ng mga tao. 'Di ba? Katulad ng prayer, 'di ba, ng Our Father na prayer na sikat. 'Di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, darating dito yung kanyang pagkahari. Darating dito yung kanyang kaharian. At isang araw, yun yung mangyayari sa eternal na kalagayan ng tao. Yung mankind will be reigning with God, with Jesus particularly, dito sa lupa. So, hindi niya papayagan na mabiyak, hindi niya papayagan na mawasak totally. Di ba? Ah, yung tahanan ng kanyang nilikhang tao, yung kanyang iniligtas na sangkatauhan. At yun yung assurance, di ba? Na kahit na magkaroon ng earthquakes in diverse places, kahit na yung sinasabi nila baka maging mas higit pa siya sa 9 o mas higit pa siya sa 10 na magnitude, di ba, sa Richter scale. Pero hindi pa rin niya papayagan at walang nakalagay na mabibiyak talaga yung sanglibutan o yung mundo na meron tayo. At yun yung ating inihintay. Madaming mga haka-haka, maraming mga opinion na katulad niyan. At siguro iniisip nila kasi lalakas lang yung lindol kaya pwedeng eventually yun yung mangyari. Ah, Kaya lang kung babasahin natin yung scriptures natin, that's why kinakailangan natin basahin yung scriptures, kinakailangan natin tingnan hindi lamang yung pangako ni God ng pagliligtas, kundi ano yung magiging kalagayan ng sangkatauhan, ano yung magiging kalagayan ng kanyang tirahan isang araw. At makikita natin na ito ay binagong langit at lupa. Nandito pa rin tayo sa lupa, di ba? Hindi siya nasira katulad ng sa pantahan ng iba, ng palagay
ng iba kung sakali. So, ang mabuti lang ngayon ay pwedeng magkaroon ng mga ganitong mga senyales, 'di ba, na pwedeng merong paparating na mas malaki, hindi hindi na nadidetect or hindi napipredict, sorry. Nadidetect yung mga senyales pero yung i-predict kung kailan mangyayari siya, hindi siya pwedeng i-predict. Um, hindi siya napipredict yung earthquake. Okay? May mga senyales na paparating yung isang malaki o malakas, pero gaano kalakas hindi masasabi. Walang makakapagsabi niyan. Um, Kaya lang may mga gano'n, may mga senyales daw. Minsan sinasabi pa nila, even sa creation, may mga senyales, yung mga animals, di ba, nagkakaroon ng ah, mga behavior sila na kakaiba, at eventually ito ay ah, na eventually nagkakaroon ng crisis, nagkakaroon ng dilubyo, 'di ba, afterwards. Ah, na yung mga insekto, kaya mga ibon o kaya mga hayop sa lupa nagkakaroon ng mga behavior na kakaiba. Pero ganun pa man, walang nakakapag-predict. Okay, walang nakakapag-predict ng um, yung matinding ah, yung lakas ng earthquake, walang nakakapag-predict. Siguro, pwedeng sabihin, katulad ng nasa scriptures natin, na magkakaroon talaga in the end times. At syempre, dahil sa technology din, sinasabi nila na pwedeng magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, dahil sa technology. Okay, may mga sinyalis silang nakikita. Um, pero hanggang doon lang lahat. Kaya nga pwede tayong magtiwala sa Panginoon. Kasi may nakalagay dito sa kanyang salita, may nakalagay sa kanyang mga pangako ng tungkol sa kaligtasan, 'di ba? At um, bilang mga mananampalataya, yun naman palagi yung dapat nating tinitingnan. Yun naman palagi yung dapat nating inaasahan. Doon naman dapat tayo palaging titingin, 'di ba, sa Panginoon natin. Hindi lamang sa kapag merong earthquakes, pero kahit ano pa mang mga kalagayan na meron tayo, na mahihirap, malalaki, at madalas hindi natin kaya ng mga kalagayan. Titingin tayo sa Panginoon, aasa tayo sa Kanya, at ang Panginoon will deliver, magliligtas. Ang Panginoon will give, 'di ba? Ang Panginoon will supply. Ang Panginoon will save. 'Di ba? Kaya nga may mga panahon na baka ang mga kalagayan na katulad nito ay paggising ng Panginoon sa atin, katulad ng sinasabi ng madami, na ginigising niya yung mga tao. 'Di ba? Dahil siguro dun sa mga kasalanan, o kaya naman dahil sa mga ah, pagkalimot na nila sa God, o kaya naman dahil sa pagbabaw, pagbawas, 'di ba? Pagbaba ng kanilang mga pananampalataya o ng ating mga pananampalataya. Kasi we can also be affected, 'di ba, by the world, o kaya naman by our selfishness, 'di ba, or yung deception ng kaaway, para maapektuhan yung ating relationship sa Panginoon. At um, dahil sa mga ganitong kalagayan, madalas yung Panginoon ay kinakailangang payagan niya yung ilang mga bagay. At sa scriptures, pinapayagan niya yung mga bagay na mangyari. Pinapayagan niya kahit yung mga mahihirap na mga bagay, kahit yung mga masasamang mga bagay, kahit yung mga nakakasira o nakakamatay na mga bagay. Dahil he was forgotten, dahil he was rejected, o dahil he was not believed. 'Di ba? Siya ay kinalimutan, siya ay tinanggihan, siya ay hindi pinaniniwalaan. Kaya pinapayagan niya yung mga bagay-bagay na mangyayari sa mga tao, 'di ba? Hindi dahil sa gusto niyang siya ay mawala sa kanila, kundi dahil sa kanilang rejection, dahil sa kanilang forgetfulness, dahil sa kanilang unbelief, ay umaalis sila sa Panginoon. The only shelter na pwedeng sila ay maging protected at sila ay maging saved. So umaalis sila doon because of the rejection, forgetfulness, and their unbelief. At nawawala sila doon sa salvation. Nawawala sila doon sa protection. Nawawalan sila ng deliverance. Nawawalan sila ng Savior. At namimiligro yung buhay nila. From the enemies, di ba? O kaya naman from calamities na pwedeng mangyari sa kanila. At yung mahirap is, kapag magpatuloy na ganun yung tao, na kahit anong mangyari,
Hindi pa rin siya nakakapag-isip, hindi pa rin siya natitinag, hindi pa rin siya bumabalik, 'di ba? Kung sakaling siya ay umalis, may judgment na mangyayari. Hindi na lang earthquakes, 'di ba? Hindi na lang mga bagay na katulad um, ng masama na inaasahan ngayon ng Pilipinas at iba pang mga bansa. Inom lang po ako ng tubig. Kundi yung judgment ng God, di ba? So, ayaw nating lahat yun. Ang gusto natin ay salvation, redemption, protection. At pwede tayong magkaroon niyan, di ba? Pwede tayong magkaroon niyan. So, siguro paghikab ng mundo natin yung earthquake. Siguro ito ay kanyang pagtangis, di ba? Yung earthquake, yung kanyang yung kanyang yung kanyang pagdaing, yung earthquake. Kasi minsan ginagamit ni Lord kahit yung creation niya to touch us o kaya naman to wake us up, 'di ba? To wake us up. Um, na mayroong God na kinakailangan nating seryosohin. Na mayroong Diyos na kinakailangan nating paniwalaan. Mayroong Diyos na magliligtas. At yung kanyang kaligtasan yung nagmamatter kaysa sa anumang bagay na ipinundar, kaysa anumang bagay na pinaghirapan, kaysa anumang bagay na nilalayo nating magkaroon dito sa mundo na to na temporary. Na temporary. Di ba? I'm not saying those things are not important, pero hindi sila um, yung pinakamahalaga sa buhay natin. At therefore, kung mayroong mas mahalaga pa doon, then seek for those. Kinakailangan din nating hanapin yung mga yun. Kasi sila yung pinakamahalaga eh. That's why merong shaking of the temporary. Para lang maintindihan natin at maisip natin na meron pang better than this. Na meron pang eternal. That's why God can use crisis like this para siya ay hanapin, para siya ay para siya ay alamin, di ba? Para siya ay makita, maintindihan, para siya ay tawagin, at in the process, God will answer. And He will answer protection. He will answer provision. He will answer salvation. Yun yung pwede maging respond ng Panginoon. Di ba? Like, kung mababasa natin yung chapter 16, nung sina Paul, di ba? Sila ay nakulong. So, nakulong sila dahil sa kanilang pangangaral. Nakulong sila dahil sa kanilang pagpapatutuo sa Panginoon, di ba? At wala silang magawa kundi kumanta, mag-pray. Eventually, nagkaroon ng earthquake because the Lord responded. He replied. Di ba? At anong ginawa niya? Nagkaroon ng earthquake tapos nabuksan yung doors ng kanilang uh, mga kulungan. Hindi lamang yung kulungan nila kundi lahat ng mga kulungan ng lahat ng mga prisoners na kasama nila. Kasi yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Na malaman natin na hindi siya tumitigil na maging God. Hindi siya tumitigil na maging makapangyarihan. Hindi siya tumitigil na magiging Savior. Ang palaging ginugusto niya sa atin ay pagtulong, pagliligtas. At kung sinasaraduhan tayo ng ating mga kalagayan, ng mundo, mga kaaway natin, the Lord can open shut doors. The Lord can open us new opportunities. At wala nang masigit na opportunity, kundi yung opportunity to know Him. Opportunity to believe in Him. Opportunity to plug in, di ba, dun sa kanyang power and experience that power mightily, di ba? Experience yung Savior through His salvation, di ba? Ng magarbo, ng madami, ng malaki, ng malawak, di ba? Kasi yun yung kanyang pagpapala na dinadala sa atin. So, yun yung ginagawa sa atin ng mga krisis na to. 'Di ba? Imbis na uh, makita natin sa negatibo na aspeto, makita natin doon sa positive. 'Di ba? It's either ang mga crisis ay dumadating at pinapayagan para magkaroon ng pagtigil yung mga dapat itigil at magpatuloy yung mga dapat magpatuloy o kaya naman mawala yung dapat mawala, 'di ba? At
magkaroon tayo ng mga wala pa tayo at yung mga bagay ng Panginoon, yung mga dapat, 'di ba? Yung mga dapat. So, merong pag-shake sa atin like yung jailer, 'di ba? Dun sa chapter 16 ng Acts. Nung nagkaroon ng earthquake, tas nakita niya wala na yung mga prisoner, kaya bumukas na yung kanilang mga kulungan. Gusto niyang patayin yung sarili niya. Pero naging paraan ng Panginoon yung shaking na yun. Okay, para hindi lamang mawala sila dun sa pagkakakulong, kundi meron pang mas nakakulong nung time na yon na kinakailangang pawalan, at yun yung jailer. 'Di ba? Yung tagahawak ng yung gwardiya, 'di ba, na tagahawak ng susi nila, 'di ba? At um, siya din ay napawalan, siya din ay na-unleash, siya din ay na-unlock, 'di ba, sa kawalan niya ng kawalan niya ng God, kawalan niya ng kaligtasan. And that same night, 'di ba, siya ay naniwala, siya ay binautismuhan, siya ay iniligtas ng Panginoon. So, parang dalawa yung ginawa ng pag-uga, 'di ba? Hindi nila inalintana, hindi nila pinansin, 'di ba? Ganun, ganun ang taong kilala niya yung God. Ano man yung tila baga mahirap na kalagayan na biglang dumating, tila baga mahirap na kalagayan na hindi inaasahan, sila ay kinulong at wala na silang magagawa, kundi to praise the Lord. Di ba? Siguro iniisip nila, hindi tayo nakakapag-praise na ng matagal kasi nangangaral tayo ng nangangaral, hindi tayo nakakapag-pray, di ba? So, yun yung gawin natin ngayon. Kaya meron tayong time dito sa kulungan. Di ba? At habang ginagawa nila yon dun sa pagkakakulong nila, di ba, nagkaroon ng respond yung Panginoon. At anong respond ng Panginoon? Yung pagka-break. The doors were broken. Doors were open. 'Di ba? Yung shut doors, at sila ay napalaya. Pero eventually, dahil dun sa time na yon, dahil dun sa nangyari na yon, naging daan yon ng pagliligtas para sa jailer. So, yung gusto nating sabihin is, um, mabuhay yung pananampalataya natin. Let's be aware, 'di ba, of the presence of the Lord as believers. Mas maging aware tayo ngayon na God is alive, na ang God natin ay totoo, na ang God natin ay savior talaga siya, 'di ba? At gusto ko na tingnan natin yung mga iba't ibang mga paraan ng pagliligtas niya dito sa Biblia natin. At even earthquakes, 'di ba, katulad nung pinag-uusapan natin sa kasalukuyan, 'di ba? Hindi lamang niya tayo kayang iligtas diyan, kundi sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa atin ay maikukwento natin siya sa iba, na sa krisis na mayroon ngayon, sa pangamba na mayroon yung maraming mga tao ngayon, may mga tao na nandyan na nagdadasal. May mga tao na nandyan na naghahanap ng better, naghahanap ng assurance, naghahanap ng certainty. Uh, at pwede natin silang makausap, 'di ba? So, ito ay opportunity, itong threat na to of the big one. Opportunity siya na mapalapit tayo sa God. Opportunity siya na maging mas totoo yung God sa atin, buhay yung God sa atin. At opportunity siya na sa mga kasama natin, kakilala natin, na hindi kasing totoo, kasing buhay, kasing kilala nila yung God kaysa sa atin, ay mabigyan sila ng chance sa pamamagitan ng ating pangangaral, sa pamamagitan ng ating pakikipag-usap, sa pamamagitan ng ating um, pagpapatotoo. 'Di ba? Let's make this itong opportunity na ito na open door, 'di ba, para sa kanila, para sa kanilang kaligtasan. At imbis na ang reaction lang natin is like the reaction of the unbeliever, mag-react tayo katulad ng reaction ng mga believers na nababasa natin sa scriptures. 'Di ba? So, kinakailangan nating mag-pray, kinakailangan nating mag-fellowship, kinakailangan nating palakasin yung ating mga pananampalataya of the eternal, of eternity. 'Di ba? Our faith to it of the eternal and eternity, of our faith of the God na eternal. At ito yung chance natin. 'Di ba? Ito yung chance natin. At yun ay isa sa pwede nating maging response, 'di ba, sa mga balibalita na to. Or maging response natin yung
takot, pangamba, 'di ba? Kawalang pag-asa, kawalang tulong at iba pa, 'di ba? So mamimili tayo. It's our choice. So kung gusto natin na makalaya tayo dito sa mga pangamba na to, kung gusto natin na makita natin yung mga sarili natin na mayroong hope, um, even sa distraction na pwedeng mangyari o kung sakali man dumating o hindi, 'di ba? Pero ang makita natin is merong hope, merong salvation, may protection, 'di ba? Hindi lamang sa atin kundi kahit sa iba. So make this an opportunity, an open door, 'di ba? Na pwedeng mag-create ng mas madami pang pananampalataya sa ibang mga tao at magbigay ng marami pang opportunity for salvation sa ibang mga tao at magkaroon mag-create siya ng stability, steadfastness, 'di ba? Um, Katibayan, pagiging matibay ng mga tao sa loob ng simbahan natin. So, imbis na mag-usapan lang natin yung earthquake sa ganitong lugar, gaano kalakas, at baka ganito na yung pwedeng mangyari, ganito na yung susunod, etc. Of course, maghahanda tayo. 'Di ba? Of course, kung sakali man, 'di ba, yung duck, ano ba yung sinasabi nila? Uh, Duck dive ba? yung sinasabi ng pinapractice natin dati, yung drill, 'di ba? So, magkaroon tayo ng go bag, magkaroon tayo ng mga plans, 'di ba? Plan A, plan B, magkaroon tayo ng mga ganyan, magkaroon tayo ng saan tayo magkikita-kita kung sakali, etc. Hindi na 'yan hindi na 'yan pagpapasobra, 'di ba? Kasi hindi na lamang 'yung pinag-uusapan ng mga tao kahit ng mga taong hindi natin kasama, kahit yung mga hindi nananampalataya, alam na nila na baka mangyari yung mga bagay na 'to. Kundi nakikita na nila na, oops, dumadami na yung nagkakaroon ng mga earthquakes sa different provinces. So baka ito na yung pwedeng mangyari sa susunod. Huwag natin makakalimutan is may hope. Ang huwag natin makakalimutan ay mayroong God na pwede natin puntahan anytime. Mayroong God na pwede natin kausapin. At sana mas malakas yung tinig ng God na to. Okay, kaysa takot natin at pangamba natin. O kaya naman yung deception ng sanglibutan na dapat matakot tayo at mangamba tayo. Sana mas malakas itong God na to. Okay, yung kanyang boses. Uh, Nung nagsalita siya, nag-earthquake. Actually, ito yung pakiramdam ng mga tao nung time ni Moses nung nagsasalita yung God. Parang may earthquake, di ba? Kasi ganun siya. So sana mas malakas na earthquake yung salita ng Panginoon, mas malakas na earthquake yung tinig ng Panginoon kaysa sa mga earthquakes na dala ng ating pangamba at iba pa na binabalita nila. Kahit na totoo siya o magiging totoo siya, meron pa ring mas makatotohanan, and that is the truth about God, the truth who is God na meron tayo. So, alamin natin yan. At kapag alam natin yan, kapag dumating yung pinaka o kaya naman habang hindi pa siya dumadating, makakapagligtas tayo ng iba. Makakapagbigay tayo ng certainty sa iba dahil sa assurance na meron tayo, dahil sa God na meron tayo. Kaya nga, yung shaken to be saved ay inuga, di ba, para maligtas. Ang God ay merong paraan na even sa crisis, pwede siyang magligtas. Baka nga, sa isang banda, mas marami siyang nailigtas at nabigyan ng walang hanggan, di ba, na assurance o hope. Dahil meron silang mga pansamantalang mga kalagayan. Dahil meron silang mga problemang pansamantala. Di ba? Think about it. Di ba? Sa sarili mong kalagayan. Di ba? Meron tayong mga pinag-aalalahanan. Yung iba may mga sakit, yung iba may mga problema, etc. At nagkaroon ng nagkaroon ng hindi lamang essence of God, kundi nagkaroon ng sense yung God. Kasi sila ay nagdasal, kasi sila ay naghanap, kasi sila ay nagtanong, at nakasumpong sila, di ba, ng mga nagsabi sa kanila tungkol sa kaligtasan. In their, sa gitna ng kanilang kalagayan na mahirap, sa gitna ng kalagayan na, na hindi nila kaya at sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng tulong, kawalang seguridad, kawalang katiyakan. Nahanap nila yung kaligtasan. Walang pinagkaiba yan, mga kapatid ko, sa time na meron tayo ngayon. Okay? Even dyan, lalong-lalo na sa Pilipinas, kung sakali.
Kahit yung iba pang mga discussion at iba pang mga problemang nangyayari sa gobyerno natin at iba pa, 'di ba? This is high time para magligtas. This is high time na magbigay ng pag-asa, magbigay ng tulong at magbigay ng kaligtasan. Yung pangangaral na gagawin natin, okay, sa pang-araw-araw na buhay natin, sa ibang mga tao, sa labas ng simbahan na meron tayo. So, yan po yung shaken to be saved at how God uses crisis for salvation. So, pwede na po tayong mag-discuss. Kung meron kayong mga gustong sabihin at meron kayong gustong itanong, di ba, yung kasama ko, mga nag-moderate. Baka meron kayong nakikita, di ba, sina Maya, sina Leslie, si IC. So, magandang gabi ulit sa ating lahat. Pwede kayong magsalita, Maya. Hi, Pas. Pwede magtanong, Pas. Sige. Actually, most of our members ay laman ng social media and I think you have been noticing some reels or mga videos na nagsasabi about earthquakes and even the places. Ayan. So ano po ang masasabi niyo dyan, Pas? And they even quote some Bible verses, ganyan, about earthquakes, about God. And he particularly abhor ang idolatry sa Pilipinas. And he connects na the reason why we have earthquakes in the Philippines now is because of the idolatry at saka yung sin that's going on in the Philippines. Ano pong masasabi niyo po dito, Pas? Oo, napanood ko din yun, yung taga-Africa. Yun yung pinakasikat na nasa TikTok at nasa social media nga. Um, na yun, na-predict daw, ganyan. Pero kung iisipin mo, matagal na nating na-predict yan eh. Matagal na nating pinag-uusapan yan eh, di ba na pwede siyang mangyari o mangyayari siya in the future or in the near future, di ba yung malaking bagay na to. So, hindi na siya isang bagay na iba. Kasi even yung Philbox nga lang sa Pilipinas eh, alam niya eh na may mangyayaring ganito. Siguro lang hindi dahil sa idolatry or sa sin. Pero dati pinag-uusapan na rin natin yan eh, na dahil sa kasalanan ng mga tao at hindi lamang idolatry yung pinakamalaki, di ba? So marami pa. So um, kasi nakita natin yung pattern sa scriptures na yung yung kawalan ng kaligtasan ng tao ay kawalan din niya ng proteksyon. Yung kawalan niya ng relasyon sa Diyos na malusog, yung malusog, healthy na relationship with God, ay kawalan din niya ng assurance. Okay, so yun yung dahilan. Na-unhedge, nawawalan siya ng bakod, nawawalan siya ng proteksyon. Kasi God is the Savior eh. Yung God yung kanyang assurance, di ba? Na hindi mag-iiwan, hindi siya pababayaan, etc. Kaya lang kapag nasa ano siya, nasa rebellion siya, nasa hindi siya pagsunod sa God. Siyempre obviously, mawawala siya dun sa protection na yun. Mawawalan siya dun sa savior na dapat nagbibigay sa kanya ng seguridad. 'Di ba? Kaya pwedeng mangyari yung mahirap, pwedeng mangyari yung masakit, pwedeng mangyari yung nakakasira sa kanya, 'di ba? Eventually sa buhay na meron. Kung sa isang pamayanan nagiging ganun yung nagiging ganun yung buhay ng mga tao, nagiging collective yung pwedeng mangyari sa kanila. Kawalan ng proteksyon, kawalan ng pag-asa, kawalan ng katiyakan, kawalan ng seguridad. Kasi nga, kawalan ng kaligtasan at tagapagligtas yung nagiging dahilan kung sakali. So, yung iba naman, nagiging handa sila. Okay, so nagkakaroon ng mga ganitong mga kwentuhan, nagkakaroon ng ganitong mga sinyales. Siguro yung iba nagiging mas predictive sila, 'di ba? Mas lalo silang nagiging um, hindi naman sila nanghuhula, pero mas nagkakaroon sila ng pattern. Nakikita nila papunta tayo dito, pwedeng mangyari yung ganyan, etc. May tawag sila diyan eh, science. Hindi science, parang science na yan ngayon eh. Kasi ginagawa nila yan lalo na ah, sa business, sa politics, etc. Kinoconsult nila yung mga ganyan eh. Ah, ang ano ba yung tawag nila diyan? Yung parang trends yan, nakikita nila yung trends. So,
kaya may mga sinasabi yung mga tao. Kaya meron silang nababanggit, 'di ba? Kung sakali. Masama. So, hindi siya isang bagay na biglaan lang na sinabi tas first time na nalaman mo. Na-stroke ka ba? Ha? Idalhin na natin to sa hospital si ate. Sino? Ibigyan mo yung kamay na ganyan. Sino yun? Sino yung nagsasalita? Ayun. Ibigyan mo yung kamay mo. Masanayin na din sabi ko kung nararamdaman mo, Leia. Sino si Georgie? Georgie Bundok po. Sino po yan? Ano po pray natin? Ipag-pray muna natin yun, yung Opo, parang may sinasabi po siyang na-stroke, parang Sige, gano'n po. mag-pray muna tayo. Sino man yung kapatid na yun, o kapatid nung kapatid na yun, Lord God, na sinasabi nila, Lord God, na nagkakaroon siya ng stroke ngayon, Panginoon. Umaasa kami, tawag kami sa iyo, Lord God, katulad ng pinag-uusapan namin, ng assurance, ang tulong, Panginoon, ng provision ay nanggagaling sa iyo, ganun din sa kagalingan, Lord God. Kaya humihiling kami ng kagalingan para sa Kanya, para sa atin niya. At ito po yung aming inaasahan, ito po yung aming hinihingi at hinihiling. May pananampalataya, Panginoon. Hindi lamang para sa Kanyang kapakanan, kundi para sa iyong kalulatian, para sa testimony na pwede naming ikwento sa iba na ikaw ay buhay, ikaw ay nagmamalasakit, ikaw ay tumutulong na makapangyarihan sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Yung, meron pa bang mga ano dito sa comment boxes? Sabi ni Sister Wing, sa mga pagkakataon na ganito, sitwasyon na ganito, spiritual go bags is very important. So hindi lamang natural go bag. Kinakailangan ng spiritual go bag. Na dapat ang laman ng spiritual go bag natin ay prayer, 'di ba? Faith, masigit na communication sa mga tao na may faith katulad natin sa church, mga kapatid natin. So, yung word of God at iba pa. Okay? Yung mga testimonies, 'di ba, na narinig natin para huwag nating makalimutan na God is able, God is willing, at yun yung kanyang gustong gawin sa atin. So, ano pa? Meron ba kayong ano? Baka meron kayong nakikita sa Facebook. Hindi ko kasi nakikita yung live natin sa Facebook. May ano po, may sinabi si Brother Christian dito. Si Christian. Sabi po niya, Pastor Eugene, Mamaril. so pwede po na iugali na lang ng Kristiyano na be still and know that I am God and keeping their faith, obeying Christ and not even worrying about the future. Okay, pwede yun. Pero hindi naman palagi. Di ba na posible na nangyayari sa atin yun? Kasi siguro nga, dahil sa kakulangan natin, di ba? So minsan hindi tayo still, di ba? At minsan nakakalimutan natin that He is God or He is sovereign, di ba? Siya ay powerful at siya ay nakakaya niya, di ba? Yung mga bagay-bagay na hindi natin kaya, walang impossible sa Kanya. Yun yung dahilan kung bakit hindi tayo nagiging still, hindi tayo nagiging panatag, di ba? Tayo ay hindi kalmado. Kasi meron tayong kakulangan, di ba? Meron tayong limitation, di ba? Limited yung ating pagkaintindi, limited yung ating pananampalataya, etc., etc. Pero yun yung tamang conduct, di ba? Yun yung ideal na response kung sakali. So if we can do that, di ba? Pero nagagawa lang yan ng mga tao obviously na nakakakilala kay Lord ng mas malalim. Hindi ko sinasabi na hindi natin kilala si God, pero merong paglalim yung pagkakilala natin. Kapag pinabasa natin yung Word of God, mas nakikilala natin siya. Kapag nagpipray tayo, yung Panginoon ay nagkakaroon tayo ng fellowship sa Kanya, mas nakikilala natin siya. Kasi syempre, alam naman natin niya na yung paglalim ng relationship ay sa pamamagitan ng communication. Any relationship yan. Diba? Sa pantao, kaya pa sa God. So, may paglalim siya.
Kasi merong communication. So ganun din yung gawin natin. Yung word ni God, basahin natin, di ba? Para malaman natin kung paano niya tayo tinuturing, paano niya tayo tinitingnan, di ba? Paano yung ayaw niya, paano ano yung gusto niya, etc. At um, yung mga testimonies ng iba, huwag nating kakalimutan. Kaya nga, kapag may nangyayaring mabuti sa atin, kapag merong mga sagot si Lord sa atin, maging maging maingay tayo. Hindi tayo magiging mayabang, di ba, na para sabihin na, si God ay sumasagot sa akin, di ba? Buti pa. Hindi. Kundi gusto natin na ikwento yung mga nangyayari sa atin na ginagawa ng Panginoon sa buhay. Kasi gusto natin na malaman ng iba kung na yung God ay totoo, buhay siya. Kasi even mga tao sa pananampalataya, even mga tao na filled ng Spirit, even mga tao sa church, ay pwedeng mawalan ng faith o kaya naman mabawasan yung faith nila. O kaya naman from time to time ay magkaroon sila ng ano ng ah, ng duda. Ganyan. O kaya naman um, sana man hindi pero unbelief, di ba? At nakakatulong ng malaki yung mga testimonies. So lahat ng mga bagay na to ay nakakatulong para ma-reinforce 'di ba yung pagkakilala mo kay God, yung relasyon natin kay God, yung paglakad natin sa kanyang kaligtasan, etc. Nare-reinforce sila. At kapag dumadating na yung mga mahihirap, kapag dumadating na yung mga krisis na katulad ng pinag-uusapan natin, yung mga tao na yon, di ba? Dahil sa kanilang experiences with God, dahil sa kanilang narinig, tungkol kay God, dahil sa kanilang nabasa, dahil sa kanilang personal na pagkakilala sa kanya, sa ugnayan nila sa kanya, ay mas sila, nagiging mas matibay. Like for example, yung ating pinag-uusapan kanina sa Acts chapter 16. Di ba si Paul sa si Silas ba yung kasama yan doon? Instead of worrying dahil kinulong na sila, they prayed and actually they sang worship, di ba? They worship the Lord. So kasi anong magagawa mo doon? Ang pagkakulong pa naman sa kanila hindi katulad ng kulungan natin ngayon. 'Di ba? Kinakadena yung mga kinukulong. Nandun sila sa lugar na walang ilaw. Kasi ganun yung mga nakakulong noong unang panahon, para sila nakabartoli. 'Di ba? Kasi deprived sila ng mga basic na mga pangangailangan. Dahil sila mga prisoners sila eh. Pero ginamit nila yun na opportunity to talk to God. Ginamit nila na opportunity to praise the Lord. Diba? Bakit sila nagkaroon ng ganitong response? Ah, siguro dahil sa yung kanilang mga pananampalataya sa God at yung kanilang relationship sa God ay malalim. So yun yung ating palalimin. Patibayin natin siya. Obviously, katulad ng alam natin, huwag lang tayong maghanda, patibayan yung ating mga bahay kapag dumating na yung bagyo. Kundi bago dumating yung bagyo, di ba? Sa time na wala pa, ay atin ng pagtibayin. So wala pa mang problema, wala pa mang trials, wala pa mang mga persecution, wala pa mang mga kalagayang mahihirap, di ba? Crisis, etc. Ay patibayin na natin yung sarili natin. At madali lang yun. Yung palaging sinasabi sa atin, di ba? Huwag natin kalilimutan yung mga disciplines and prayer, worship, fellowship, okay, evangelism. Mga yan, mga spiritual go bag, katulad ng sinasabi ni Sister Wing kanina. Na ginagawa tayo na hindi lamang stronger, deeper, kundi ginagawa tayo na baka still or more still, di ba, sa mga kalagayan. Kasi we know God. We know that He is God. Meron pa po, from Brother Mark Reyes. Pwede po bang mag-manifest yung isang biblical symbol like red moon, pero di naman siya prophetic? Recently, may nag-appear po pero di siya publicized. Oo, palagi namang meron nun. Kasi ang gumagawa nun ay yung mga eclipse na tinatawag. So, nagkakaroon nun. Nagkakaroon ng mga red moons, etc. Pero yung sinasabi kasi dun sa prophecy ng tungkol sa second coming ni Jesus, like sa Acts chapter 2, di ba, na magkakaroon ng phenomenon wherein yung moon will become blood.
So, it could be na physical yung kanyang description na yung moon talaga will become red na nangyayari yun sa isang eclipse, di ba? Pero pwede din siyang symbolical ah, ng ang blood ay war, di ba? Ang blood ay death. So, pwedeng mangyari yun. Kung sakali yung sinasabi niya doon na the moon will become blood, yung sun will not give its light, etc. Kasi yung sun at saka moon sa prophecy ay mga ano yun, mga leaders, mga pinuno yun. So yun yung ano, yan yung kanyang sinasabi. Or yung sa spiritual naman na ano na symbolism ng sun or moon or yung mga heavenly bodies doon ay yung mga spirits. So sa time na pagdating ng Panginoon, wala na mag-give off ng light nila kundi si Jesus na lang. Wala nang mas makapangyarihan, wala nang mas malakas kundi si Jesus na lang sa kanyang pagdating. Maaaring yun din yung sinasabi, no? Hindi lang talaga siya yung physical na blood moon or red moon sa pamamagitan ng eclipse. So, yung red moon or yung na kinikreate ng eclipse, palaging nangyayari yan. May pattern yan eh. Palaging nangyayari yan. Hindi naman yung taon-taon. Okay? Pero pwede siyang mangyari in a decade o kaya naman 4 years or whatever. Pero nangyayari talaga siya. So, kaya lang yung pahiwatig sa prophecy tungkol sa blood moon o kaya naman yung sun na hindi na nagliliwanag ay baka mayroong mas spiritual na ano yun, na meaning yun kaysa physical or natural na phenomenon. So yun, kung masamang balita yung naririnig natin dahil sa banta nung ano nung yun nga yung big one, ay baguhin natin yung trend. Gamitin natin yung ating mga pamamaraan, di ba? Yung ating mga multimedia, yung multimedia, yung social media, o ano pa mang media, di ba? Yung paraan na pwede nating ah, ikalat, hindi yung nakakatakot, kundi nakakapagbigay ng encouragement o kaya man nakakapagbigay ng pag-asa, which is yung God at yung kanyang pagliligtas. So, um, para magkaroon ng competition yung boses ng takot, 'di ba? Yung boses ng pangamba, um, magkaroon naman ng competition siya at yung boses ng pag-asa, yung boses ng pananampalataya, yung boses ng kaligtasan. Yun yung maging laman ng ating social media na sinishare. Kung magsi-share na rin lang tayo. 'Di ba? Gawin natin yung yung ating mandato. At yung mandate natin is yung gospel, 'di ba? Marinig yung paraan ng kaligtasan, malaman nila. 'Di ba? At katulad ng ingay na ginagawa natin palagi, 'di ba? Yung kinakailangan nilang maligtas. Mabautismuhan sa tubig, mabautismuhan sa Espiritu Santo. Na mayroong katibayan ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Kasi in times like this na namimiligro yung kanilang buhay, namimiligro yung kanilang ari-arian, lahat ng kanilang ikabubuhay at nagiging buhay ay namimiligro. 'Di ba? Merong pag-asa na iba. 'Di ba? So, um, hindi ko sinasabi na okay na dumating itong mga bagay na to kasi para at least masave yung mga tao. Of course not, 'di ba? Hindi mabuti yung lahat ng nakakasakit, lahat ng nakasisira at nakakamatay. Hindi mabuti yun. Kaya lang, um, meron tayong mas mensahe na mas naririnig o maririnig sa mga pagkakataon na ganito, sa panahong ganito. Um, Kasi for the longest time, yung mga tao, masyado silang masyado silang certain at assured sa kanilang buhay without God, without salvation, di ba? Na ang tangan-tangan lang nila ay temporary at wala silang eternal na assurance. Actually, wala silang panahon sa eternal. Actually, wala silang pakialam sa eternal. Di ba? So magkakaroon na sila ng pagkakataon. Magkakaroon sila ng panahon sa mga eternal na mga bagay, sa God, sa salvation, at iba pa. Kasi hindi sila
wala silang believe sa eternal. Wala silang believe kay God. Kasi meron silang ng kanilang inaasahan, meron sa natural na buhay, meron silang ah, mga comfort sa natural na buhay, di ba? Meron akong kakilala na gano'n, even here, lalo na dito. Di ba, yung mga tao ay masyado silang komportable, yung mga tao ay masyado silang ah, kumpiyansa, di ba? Masyado silang tiyak sa mga bagay na meron sila, hawak ng kamay nila, di ba? Kaya lang yung punto is, ah, kaya dumadating yung mga ganito na dinadala din ng kawalan nila ng oras kay God, unbelief, rejection, no kaya naman ah, refusal nila kay God. So, nadadala sila na masubukan kung ano yung mga daladala nila. Kung ito ba ay pwedeng itawid sila, iraos sila, o kaya naman i-ano sila, itawid, 'di ba sa mas higit na may pag-asa o kaya naman ah, sa kaligtasan, pwede ba silang iligtas nito? Di ba may mga scriptures na gano'n, Old Testament, New Testament, na si God ay tila baga nangungutya sa mga tao. Di ba na sinasabi niya, oh, yung inyong mga ribulto at mga imahen, di ba? Tawagin ninyo para iligtas kayo. Di ba sa kabagabagan na dumadating or yung riches na meron kayo sa mga nagkamal, sa mga ah, nagpundar, di ba, ng mga yaman, ng mga kayamanan, kung may liligtas kayo. Wala. Kasi hindi talaga o kahit sa mga tao na inasahan nila. Kasi even yung mga tao na in-eventually mga ngailangan, even yung mga tao na in-eventually maapektuhan. At lahat ng ito na pwedeng tinitingnan ng tao, na pwedeng pinanggagalingan ng kanyang assurance, ng kanyang hope, ng kanyang kaligtasan. Kaya dito niya inilalagak lahat ng kanyang paniniwala at pananampalataya ay sisirain. Okay? Mawawala dahil sa mga dilubyo crisis at iba pa, 'di ba, na pwedeng mangyari. Sa isang banda, 'di ba, para lang itanyag yung Panginoon, para lang ihayag na merong better, stronger, merong God, 'di ba, na nandiyan na nire-refuse lang, na hindi pinapansin. At yung mas tragic pa, yung mga nakakakilala kay God, hindi nila pinapakilala si God. Okay? Ganun pa ba, mga kapatid? Sabi ni Sister Marisa, even sa mga may Holy Spirit na o kaya mga spirit-filled na mga tao, ah, ay pwedeng pag-uga din 'to, shaking din ito, lalo na sa mga lukewarm. Mas maging active siguro tayo spiritually, huwag pabanjing-banjing lang. Tama yun, di ba? Ah, hindi palaging lugi yung naglalakad ng maayos. Kung iisipin na, oh, sila nga ay ganito kaya gagaya ka, di ba? Hindi ka lugi. Ah, baka mayroon kang mas higit na kapayapaan, okay, kapag ah, pinipili mo na maglakad ng maayos, maglakad ng malusog at masigla sa Panginoon. So paalala, sabi ni Brother Jeff, na kahit hindi natin naunawaan ang mga pangyayari tulad ng lindol o pagsubok, ang Diyos ay makapangyarihan, makatarungan at may dahilan sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya dapat ang tao makaalam ng truth. Oo. Sa mga hindi pa nakakaalam. At yung mga nakakaalam, may paalam sa mga hindi pa nakakaalam yung katotohanan. May message po si Brother JR Kagalitan sa chat. Mm. Sabi po niya, hello po Pas, dahil po sa mga pagsunod-sunod na paglindol, muling nabuksan ang About sa the Big One. Even po sa social media, nakakabasa po ako. So, okay lang po ba yung plano na mapag-usapan ulit yung dating plano na magkaroon ng livelihood sa Karatig probinsya? Kung halimbawa, merong mga kapatid na meron malapit na probinsya,
If you recall po past, nagkaroon tayo sa kamuning noon tungkol sa usapin paglikas kasi di ba po if the big one strikes, devastated talaga ang Metro Manila. What is your opinion about po dito, Pastor? Oo, kung sakali. Even yung gobyerno naman natin, ganyan yung sinasabi. Kasi kung sakali nga na mangyari yan, um, at ang magiging epicenter niya is Manila, for example, Metro Manila, particular dun sa dadaanan ng o dinaanan ng fault line, di ba? Na, na malaki. O yung West Valley Fault ba yun, yung tinatawag nila? Oo, kasi magiging devastating yan eh. Hindi lamang deaths, kundi destruction yung dadalhin niya. At syempre, infrastructure masisira, di ba? Yung communication masisira, yung transportation masisira, yung mga daanan, yung mga tulay, etc. At yung susunod na crisis noon ay walang tubig, walang kuryente, walang pagkain, etc. Siguro walang gamot. So lahat ng yan, pinaghahandaan, di ba, ng government, mga agencies na iba-iba, lalong-lalo na dahil kanilang inaasahan yung big one. So, very, very, siguro sa atin, na nakakaalam din ng mga bagay na pwedeng mangyari. Um, sa, sa palagay ko, ano yun, very foolish na hindi maghanda. Okay? Very foolish. Um, at kung yung paghahanda is lilikas ka, oh, ano yun? Natatandaan ko nung time ng pandemic, di ba, sinadjust pa na nga ng gobyerno eh, na kung may mga may mga probinsya kayo, umuwi kayo sa mga probinsya ninyo, etc. Kasi nga, cities, oh, like yung nasa Metro Manila, kasi maraming cities yan, di ba, 14 yata yan or so, cities. Kapag dumadating yung krisis na katulad niyan, mas mahihirapan yung mga tao sa buhay, sa kabuhayan. So, hindi para mag-panic, hindi para isip na umalis na kayo, umalis na tayo ngayon. Hindi para gawin yung mga yan. Kaya lang magkaroon ng parang option, plan B kung sakali. Diba? At isa yan sa mga plans na pwede natin maging option sa kalagayan natin. Kasi even yung gobyerno nga, sinasabi niya yan dati. Diba? So, yun yung titingnan natin. Pero in saying that, siyempre, hindi para mag-start ng movement going out. Siyempre, hindi natin gagawin yun. Kaya lang, yun, magkaroon tayo ng ganoon na option kung sakali. Ah, pero mas palaguin natin, mas papagtibayin natin yung ating spiritual na kalagayan para yung ating direksyon ay magiging led by God, led by the Holy Spirit. Hindi lamang nililid tayo, dinadrive tayo ng takot at pangamba natin dahil sa baka pwedeng mangyari na hindi pa naman nangyayari. So, I believe kahit naman nangyayari yan kapag tayo ay uh, healthy sa ating spirituality, we are sensitive sa voice ng Panginoon kasi palagi naman natin siyang kinakausap, ay pwede tayong magkaroon ng divine direction. Diba? Pwede tayong magkaroon ng safety. At yun yung ating safety, di ba? Yung direction na ibibigay sa atin ng Panginoon in the time ng comfort, in the time ng peace, or in the time ng crisis. Di ba? Kasi nasanay tayo na makinig sa Kanya, nasanay tayo na sumunod sa Kanya at humingi sa Kanya ng direksyon. At siya pa din yung magiging direction natin. Plus, yung ating mga paghahanda. Yung go bags, yung ating mga option na pupuntahan kung sakaling meron. Diba? O kaya naman yung mga paghahanda na gagawin natin, pag-organize kasama ng ibang mga kasama natin, kapamilya siguro, kasama sa church, etc. So, hindi yan extreme na reaction. Kasi even the government, di ba, katulad ng sinasabi ko, ay suggesting that. Hindi niya tayo pinipwersa, walang pupwersa sa atin na umalis, walang pupwersa, pero binibigyan tayo ng mga ganyang giya. Okay? At yung church natin matagal na, sinasabi na sa atin yan noon pa eh.
kung sakali lang. Kasi yun naman talaga yung pinaka marunong na gawin. Okay? Wiser yun. Alam namang, alam mo na nga na ano, na mawawalan ka dyan ng anumang basic necessities mo, mag-stay ka pa din kung sakali. Diba? Kaya lang yun nga eh, yun yung pag-pray natin. At ano siya, malid tayo halimbawa ng ano ng kalooban ng Panginoon, ng direksyon ng Panginoon sa mas mabuting pupuntahan. Okay, mas mabuting pupuntahan. Kasi merong ganyan na paraan yung Panginoon sa atin. Huwag natin gawing huli, di ba, na konsultahin yung Panginoon, kundi palagi natin siyang unahin na konsultahin. Lalong-lalo na sa mga ganyang mga kalagayan o mangyayari, kasi nga hindi natin tiyak kung paano siya, di ba? Gaano siya katindi, gaano siya kalakas, gaano yung kanyang pwedeng dalhing paghihirap, di ba? Kung sakali lang. Kaya nga ano tayo, magsisik tayo ng direksyon mula sa Panginoon natin. Di ba? Pero hindi siya extreme to prepare to that certain up to that certain extent. Sorry. Hello, Sister Vanessa. Wala na ba? Wala na you? So, yun, huwag nating kalilimutan. Palaging sinasabi yan eh, na huwag nating pabayaan yung pagkakatipon, lalong-lalo na kasi nung nag-iipon tayo, papalakas, di ba? Huwag nating papabayaan kahit na online lang. Kahit na online lang. Di ba? Tapos, pagtibayin natin yung relationship natin sa mga kapatiran kasi nagki-create tayo ng family with them. Hindi lamang siya, hindi lamang membership. Huwag mo lang tingnan yung ano mo, yung kasali ka sa church dahil member ka lang. Hindi, kasali ka sa church dahil family mo, ang simbahan. At hindi na mo lang maramdaman dapat yan, kundi paramdam natin sa iba din, di ba, na kapamilya natin sila. Para sa time na mahirap, sa times na ah, krisis na katulad siguro nung paparating, di ba? Meron tayong ah, support group, meron tayong pag-asa. Pero dahil sa inugali natin, di ba, na pagtibayan yung relationship na to. Obviously, meron tayong mga families, di ba? So, yan, pagtibayin natin yung mga relationships natin sa kanila. Kasi hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari, gaano siya katindi, kung sakali lang. Hindi para takutin yung mga sarili natin, kundi para isali siya sa ating mga preparations. Yung magkaroon tayo ng support group. Kung may support group tayo sa time ng peace, sila din yung magiging support group natin sa time ng crisis. So, yun yung ating ugaliin. Okay, so mga katulad yan. Hello. Hello, Pas, may tanong ako. Hmm? Medyo kakaiba naman to kasi. Ano yung Ah, part na sinasabi nyo? ano kakaiba yan? Hindi pag yanig ng ano to ah. Ano ba yung kinalaman ng Leviathan na nakita nila di sa ano ng mga science mga researchers, mga Saan? dalubhasa? Mayroon Saan? ba silang kinalaman dito? And then napanood ko lang yun, Pase. Yung sinasabi kasi nakalagay sa Anong scriptures yun eh, TikTok sa ba yung Job 41. Ay, Job. Libyatan? Hindi yan TikTok, Pas. Na-research lang yan sa social media. Oo. Ah, Sabi nila baka daw ito yung nagkukos ng ano ng pagyanig o baka. Yun ang naano ko. And then yung sa sinasabi mo nga sa Matthew 24 kanina, yung pagdating ng tuloy yun. Meron din akong nakita rin pas yung about doon sa kung kilala niyo si ito naman sa Antichrist kasi naglitawan na tong mga to eh. Si Jared Kushner, sabi daw ito yung nasa likod ng mga itong namamahala. So yung panahon kasi natin pas masyado siyang ano na end times
lumilitaw itong mga kalagayan na to regarding to sa sinasabi doon sa Matthew 24. Mm. So, ayun nga, gaya na nabanggit mo kanina, Pas, ano ba yung mga nangyayari dito at kinalaman nito? May possibility ba na ito, tulad ng nangyayari dito sa atin ngayon or sa Mm. ibang mga lugar? Yun lang. Yun So, yun. yung Leviathan, walang kinalaman siya sa pagyanig. So, yung Leviathan na isang uri siya ng hayop na sinasabi sa Old Testament. So, binanggit siya sa Job, binanggit siya sa Isaiah, ganyan. So, ilang beses siyang binabangin yung tungkol sa hayop. Kaya lang yung idea kasi na baka yun yung mga hayop na nagpapayanig ng mundo. Ay, matagal nang ano yan eh, matagal nang um, mythical. Ibig sabihin, alamat. Kasi nga, may mga tulad nung discussion nung nakaraan, ah, may mga may mga panahon nung una na ang iniisip nila ang mundo natin ay nakapatong siya sa likod ng isang malaking pawikan, malaking turtle. At kapag yung turtle na yun ay gumagalaw, kaya nauuga tayo. Yung iba naman, sinasabi nila sa kanilang mga alamat na ang mundo ay dinadala sa balikat ng isang Diyos, di ba? Si Atlas, ganyan, for example. At ganoon din, yung pag gumagalaw siya, kaya nagkakaroon. So, mga ano yan, mga matatagal ng kwento. Di ba? Yung Leviathan, malaking pawikan, etc. Pero ano siya, alamat siya, wala siyang katotohanan. So, ang scientific na explanation ng earthquake ay tectonic. Ibig sabihin, may mga layer yung ano natin, yung yung lupa. Diba kasi 3 layer yan, di ba? May crust, may mantle, may core. Tapos may mga ano pa, um, may mga plates na tinatawag sa crust. Okay, yung unang-una na layer ng mundo natin, ng Earth. At doon nangyayari itong mga pagkilos na to, yung tinatawag din ng tectonic. Okay, tectonic. Ang tawag madalas sa mga earthquake ay tectonic earthquake. Meron pa yatang iba pang uri ng earthquake. So, kaya lang ito ay pagkilos ng mga yan sa mundo natin. Either pag bumabangga sila o kaya naman nagkakaroon sila ng friction kung sakali. So, depende kung gaano siya kalalim sa lupa o kaya naman gaano siya kalalim sa dagat. At nagkakaroon ng epekto 'yan sa pamayanan, sa buhay, 'di ba, sa mga ari-arian, etc. So, yun yung scientific na explanation niyan kung sakali. Kaya lang meron katulad ng sinasabi ko kanina, merong iba pang explanation na hindi scientific kundi spiritual. Kasi si God ay nagja-judge, 'di ba? Si God ay siya yung siya yung may-ari ng mundo at siya yung may kapangyarihan na pumipigil ng mga dilubyo na katulad niyan, bagyo at iba pa. Kasi pwede niyang pigilan 'yan eh. O kaya pwede rin niyang pahintulutan siya. So, ah, 'yan yung dalawa na pwedeng maging source. Pero hindi nung pagkilos ng Leviathan. Yung iba naman na tungkol sa Antichrist, totoong mangyayari siya kasi nakalagay sa scriptures yun eh. Merong isa na personalidad na isang araw ay ililid niya yung maraming mga pinuno ng mga bansa laban sa Panginoon, di ba? So, at laban dun sa bayan ng Panginoon, lalo na sa simbahan. Merong ganyan na kwento. Pero hindi lamang siya kwento na walang kwenta, yan ay prophecy, di ba, sa scripture. So, isa siyang very interesting na prophecy na sa ayaw at sa gusto natin mangyayari talaga siya. Kasi sinabi na ng scriptures na mangyayari. Hindi niya sinabi dahil gusto niyang mangyari, kundi sinabi niya dahil yun yung nakita niyang mangyayari sa hinaharap. So, meron talagang gano'n na personalidad. So,